Ito ang nakakagulat. Marami sa ating mga kababayan ang tila nababahala ngayon sa tunay na kalagayan ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kumakalat ngayon na mga balita na nag-50-50 umano ito sa ospital dahil sa kidney failure. Lalo pang lumobo ang balita matapos na mag-viral sa social media ang naging pahayag ng isang tanyag na doktor na si Gary C. Ayon nga sa kanyang Facebook post, "More than 30 years na akong doktor at pag makita ko ang pasyente, more or less masasabi ko kung may something wrong o may health concern na dapat bigyan ng pansin ito. Sana magpa-executive check-up ang ating mahal na Pangulo." Ayon pa dito, karapatan niyang malaman ng buong sambayan ng Pilipino kung kaya pa bang pamunuan ni Bongbong Marcos ang ating bansa, gayong hindi nito sinasabi sa taong bayan ang kanyang tunay na lagay pangkalusugan. Samantala, ayon naman sa isang retiradong general ng Armed Forces of the Philippines na si Cap Dado Enrique, ay dapat na umanong maghanda si Vice President Sara Duterte na humalili kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang dahil mandato niya ito kung sakaling wala ng kakayahan ang Pangulo na pamunuan ang ating bansa. Gayong hindi naman anya lingid sa kaalaman ng karamihan, nalulung ito sa ipinagbabawal na gamot. Iisa na lang din anya ang kidney ng Pangulo na lalong nagpapalala sa kanyang kalusugan. Ayon pa nga sa komento ng maraming netizen, "Ang bilis ng balik sayo ng mga pinaggagawa mo sa bayang ito, lalo na sa mga mamamayang Pilipino. Hindi mo minahal ang nagluklok sayo sa puwesto." Kapag stress talaga, ang kidney agad ang masisira, tulad ng pagsira niya sa pangako niya sa buong mamamayan ng Pilipinas. Naway pagnilayan mo lahat ng maling desisyon mo sa buhay at gawin mo ang tama at nararapat para sa ikauunlad ng Pilipino. Pagaling ka, Mr. President. Marami ka pang haharapin na kaso at pananagutan sa mga taong bayan at sa Pilipinas. At narito, panoorin pa natin ang buong video. Confirmed na dinala sa ospital, kidney failure, 50-50. Okay. So, alangan pa rin ako i-vlog about it because gusto ko malaman yung totoo talaga. Kaya kayo sa Malacanang, Bersamin o kaya Attorney Claire, magsalita kayo, sabihin nyo the President is in good health. Better, sabihin niyo, ipakita nyo si Marcos mismo, "I am in good health." Mga kababayan, yung mga nagdadasal na mamatay ako, "Hello, eto ko, buhay pa ako." No, hindi ako 50-50, hindi ako nagingalo. Wala ako sa ospital. It's better that way because the people deserve to know kung ikaw, Presidente, ay naghihingalo nga sa hospital bed, 50-50, gulay, tinamaan yung utak mo tsaka yung puso mo kasi kidney failure eh. Ganun nangyari sa kapatid ko, hindi na makausap. Nag-fail yung everything, shutdown, no? So, kung ikaw isang kidney ka, patas tayo isang kidney lang. Pero kung inalagaan ko, ikaw paano yung tira mo eh. Kung hindi nyo ma-produce ang Presidente at wala kayong sasabihin, news blackout kayo, may mga nagsasabi na mga nakapaligid sa inyo na talagang na-hospital ang Presidente. Sabihin yung fake news to, okay lang. Sabihin yung fake news, pero ilitaw nyo ang Bongbong Marcos na nagsasalita. Hindi uobra yung fake news lang. Sasabihin nyo, kala sa mga vlogger na nagsasalita, fake news yan. Tapos hindi nyo na mayarap yung Presidente. At nagdadasal kayo na sana umigi ang Presidente. Vice President Inday Sara, the advice to you is magsalita ka, sabihin mo, ipakita ang Presidente. Walang masama doon. Walang ano na atat ka. Hindi. You are elected by the people because that is our law. That is our system. The President is the head of state and he is supposed to be until such time he is incapacitated or he is replaced or impeached. So, yung Vice President, ang aangat. Spare tire ka nga, Madam President. Now, hindi ka lilitaw na atat. It is your moral obligation. It is the legal right o legal ano sasabihin ko, na karapatan ng taong bayan malaman. At kung hindi maipalitaw na si BBM ay nasa ayos, dapat yung mag-OIC ka na muna. Until such time na mag-acting president ka lang. Acting! You're not taking over. You're acting president until such time the president, si BBM ay tumino. Pero i-proven na hindi na siya pwede, then ikaw will be sworn in as the president. Because yun yung sistema, yun yung batas natin. Hindi pwede na yung mga tao na nag-aambisyon around
the President will continue to discharge the function of an invalid President, invalido kunwari lang, wala nasasalita na kayo ang gagawa ng ginagawa ng Presidente tapos yung Inday Sara ay hindi nyo, ide-deny ninyo. Yun ang may mandato kayo, appointed lang kayo. At kung kunyaring nire-rehearse nyo itong sitwasyon na ito, nagbabala kayo, mag-take over, mali yun, makakalaban nyo taong bayan. Okay? Maniwanag makakalaban ninyo taong bayan. Kasi yung bumoto kay Inday, 32 million yon. Babangon yon. Lalabanan kayo. Kayong mga kukonte na nag-aambisyon na maglagay ng isang general, another general, o kaya a group of generals, o kaya a group of politicians, maghunos dili kayo. Wala kayong mandato. Ang mandato, Vice President. Ang batas, Vice President. Ang constitutional successor, Inday Sara, Vice President. Nagkataon, Duterte ang apelido niyan. Pero tumakbo yan certified, nanalo. Katandem ni BBM. In fact, ginamit nga ni BBM. So, ang mandato talaga, siya dapat ang umupo. Hindi kung sino man na nag-aambisyon. Now, sagot siguro yung Malacanang, sasabihin fake news yan. O go ahead, sabihin yung fake news. Ilitaw niyo si BBM. No? Kasi pag sinabi niyo yung fake news, ibig sabihin, hindi siya na hospital. Hindi siya ng kidney failure, hindi 50-50 yung buhay niya. So, kung fake news yan, sabihin niyo totoo. Ano yung totoo? Hindi siya na hospital. Hindi siya ng kidney failure. Hindi siya 50-50. O, nasaan siya? Ganon kasimple. Malacanang. No? Bersamin and Atty. Claire. The moment na lumabas kayo at kine-claim yung fake news yan, sinungaling kayo. Nasaan? Presidente. Diba? Pangalawa, pag sinabi ninyong okay ang Presidente, ibig sabihin, ina-admit ninyo na na-hospital siya. Na-hospital siya. Hindi siya na kidney failure. Hindi siya 50-50. Ilabas niyo pa rin ang Presidente. O ilabas ninyo yung doktor na nagtitreat ng Presidente. Diba? Otherwise, BP Inday Sara, love you, BP Inday Sara has every right and has the backing of our government, our system, our constitution, our people to put her in place. Automatic, flat na ang gulong. Ibig sabihin, pasok ang spare tire. Ayokong pakinggan yung Madam President, ayokong pakinggan yung BP na spare tire. Ganda-ganda ng BP tapos spare tire. Spare tire. Ay, nako. So, ang ano dyan, she has every right. She has the mandate. She has the obligation. Madam BP, Madam Inday, you have the obligation, the duty. Yun ang trabaho mo Make sure na okay ang Presidente. Call them up. Demand. Answers. Demand. O you question them. Nasaan na? Can I talk to him? Diba? Can someone make a statement? Can you put out pictures? Live na ganon. Wala kang ginagawang masama. Ginagawa mo para sa taong bayan, para sa Pilipinas. Kasi we cannot have a president who is 50-50. No? Kasi it can go either way. 50-50, patay, buhay. Ngayon kung may nagtapatakbo dyan na iba, it can go 100, 0. 100, gera tayo, Taiwan. 100, patay ang Pilipinas. Diba? 100. Ano na tayo? Narco state, communist state, bangkarote lalo. So doon pa rin tayo sa, kung 50-50 presidente, si Bongbong, we better find out. At tama lang mag-OIC na muna. At least we have a semblance of good governance. Na okay lang tayo. Hindi tayo masasabak sa gera. And yung mga allies natin, malalaman na okay lang tayo. May succession. No? Yun yung emphasis. May succession. What are laws for if you do not want the law implemented? Na sana yung uphold the Constitution, AFP, PNP. Uphold the laws. Sabi nyo. Ngayon, bahala kayo. Ang masama din, nadami si utak, kaya nga dapat yan, magsalita ang doktor. Magsalita yung doktor. Hindi pwedeng magsasalita lang yung mga cabinet secretary. Hindi pwede. Hindi pwede mag-take over ang military. Do not attempt. Hindi pwede. You will take power and then what? Okay lang kung kunyari yung military papasok, Secretary Anyo, Gibo, Browner, okay lang, and you say that you are following the Constitution and installing Inday Sara as the officer in charge. Okay lang yon. Because hindi pwede na other than that.
may batas tayo eh. No? At least, no, nakabawi kayo. Kasi you have to recover yung what the people are thinking right now. Traitor kayo. No, hindi ako nagsasabi nun. Taong bayan nagsasabi nun. Ako sinasabi ko, resign kayo. Para makita ng taong bayan na hindi kayo naniniwala, hindi kayo agree doon sa ginawa kay Duterte. No, hindi kayo agree sa ginagawa kay Inday Sara. Pero General Brown kasi ikaw yung nag-issue ng directive na tanggalin yung security. Something's wrong. Hindi tama eh. You're preparing the groundwork na may mangyari kay Inday Sara. No? Mali eh. The armed forces should look at the two, President, Vice President, as equal. No? Kasi anytime the Vice President can replace the President. So dapat, kung binabantayan sarado ang Presidente, dapat ganun din yung Vice President. Kasi parang, isipin nyo kung kayo kunyari, walang spare tire, ingat na ingat kayo. Kung may spare tire kayo, kasama yun sa hahanginan ninyo. Kasama yun sa may pressure. Kasi pwedeng gamitin anytime eh. Kung nagpahangin kayo, hindi pwedeng 4 na gulong lang ang hinahanginan nyo eh. Kasama yung spare tire lagi kung long trip. Nalalagyan nyo rin na hangin, checkin nyo yung tire pressure. Ako pa nga, pinatutubog ko pa nga eh. Sa tubig para malaman ko kung may bubbles, kung may singaw, ayusin ko na kagad. Kasi kahit sigurista ako eh, kung nalagyan ko ng air pressure na 35 o 32 lahat, lalagyan ko, tapos o 35 no, lalagyan ko, tapos nun, wala. Butas pala yung, yung pito, mali, wala sa lugar, sumisingaw din. By the time na kailangan may spare tire, wala rin. So, armed forces, by the time na kailangan natin yung spare tire, tigok na, patay na, mali kayo. Kailangan yung security ng Presidente at Vice President, pantay, meron talaga. So that anytime may mangyari sa Presidente, like now, questionable, nandyan yung Inday Sara. Pero kung tutsugiin yan, bad. Revolusyon ang mangyayari. Magagalit ang taong bayan. You do not attempt, do not attempt. Magagalit ang taong bayan. You will all die sa kamay ng taong bayan. You will lose your relevance. You will lose your image as the protector of the people. Nangyari yan noon sa EDSA 1 na ang iniisip nila Greg Honasan at saka nung kanya mga mista, yung mga RAM, the people are starting to believe the NPA sila solusyon. Sa countryside, nangyayari na yon. Mas matulid ang hustisya pagka sa NPA ka. May kangaroo court eh. Yung pinag-aaway na kalabaw na kung sino may-ari o yung baka na kung sino may-ari, ang dali nun. Ma-establish nila and then yung gago, bang, patay ka. Ganon yung antulin. That's why when wala nang makita na tatakbuhan yung taong bayan, nag-sway na sila dito sila sa NPA tatakbo. Kung merong dapat i-liquidate na politiko, doon sila tatakbo sa NPA. Kung merong dapat bayaran sa NPA, doon sila magbayad para patayin yung politiko. Instant justice kasi. The danger there is we are now in a situation na ang AFP at yung PNP, ang perception, inutil kayo. Sinusweldong kayo, inutil kayo. Walang kumikilos sa inyo. That's why, ayan yung comment, mas mabuti pang doon na lang tayo sa Muslim magtiwala. You see? Hindi kami nagsabi niyan. Comment ng isang tao. Mugen, dapat laging may dalang Bible si BP para diretsyo o Very good idea, di ba, Mugen? Kahit nasa aeroplano siya, di ba? Tama ka naman doon. Rain on me. Tsaka lagi may kasamang judge. Judge, Protect BP Inday Sara. Angry Lens, thank you. 77, The Last Word Angels. Shout out po, sir. Supremo Dado, sabi ni 777, The Last Sword Angels. Kamusta na kayo? CRDP 66, galing mong mag-analyze, Kapdado, at magpaliwanag. Thank you, CRDP 66. Okay, moderator ka na. Pinuri mo ako, yung pala. Sino ba dito yung troll? Huwag niyo muna burahin. Gagawin kong moderator para burahin mo. Kung sa Japan lang si BBM, matagal nang nayari eh. Injured Dreams, Boss Idol, sana pagka nakaupo ulit ang mga Duterte sa pagka-presidente, pangunahan ninyo po sana kaming mga Pilipino na isulong ulit ang batas ng death penalty. Dapat pagka tumayo pa lang ang Pilipino, death penalty na kagad. Declaration ng taong bayan. Ako, I'll be happy. Kasama yon. Number 4 yan sa aking declaration. Number 4. O, kita mo? Number 4. Number 1, declaring a state of emergency. Number 2, terminated na ng mga hinayupak na yan. Number 3,
declaring a revolutionary government. Kaya nga, nakada na lahat, nandito lahat. Number 4, declaring death penalty. And putting everyone under house arrest. Lahat ng sarado lahat ng airport, blah blah blah. Or, ang order sa AFP is isara lahat ng airport. Wala mo nang alis except yung mga turista, yung mga foreigner, except yung mga OFW. Pero yung mga politiko, okay, mali ang aking sinabi. Walang paalisin na politiko. No? Walang paalisin. Lalo na yung mga high profile na mga politiko sa Tuadcom, sa mga etc. Walang aalis. Yung iba, normal, alis kayo. Alis kayo. Ayaw natin mabuisit yung mga OFW tsaka yung mga turista. Yung mga may plano mag-abroad, okay lang, malis kayo. Pero yung mga troll, hindi pwedeng umalis. Yung mga vlogger na gago, hindi pwedeng umalis. Yung mga secretary, head of agencies, hindi pwedeng umalis. Politicians, hindi pwedeng umalis. Hanggang barangay captain, hindi pwedeng umalis. Kaya, you better have a list, no? You better have a list, DILG. Kasi pag hindi kayo nagbigay ng listahan sa taong bayan ng mga lahat ng listahan ng barangay captain, lahat ng politiko, and ipapasa yun sa departure, all departure order sila sa immigrations. Wala. And then lahat kayo na makukuha and matatry and then will be put on death row, doon kayo kay Bantag, DG Bantag. Reinstalled siya as the Bucor head. Good luck kayo. Baka magka-COVID kayo bigla. Doon. Kung okay lang kay DJ Bantag kung tatanggapin niya ulit yung trabaho. No? Pinapasabi ko na nga, hello, DJ Bantag! Tumataba ka raw. Hello. Ko lang na if you still want a job, of course, you will have to defend yourself in court. No? Yung kaso mo. Pero matagal yun eh. So, meanwhile, you are innocent until proven guilty in a court of law. Therefore, you can attend to your duties sa Bucor if you would accept. Parang mission impossible. Should you come to accept? Okay yun na. Doon ko itambak lahat. Doon na lang itambak lahat. No. Lahat kayo, mga kriminal. Hindi pa naman kriminal. You are still innocent until proven guilty in a court of law. Kaso people's court. 1 week lang yung trial nyo, mga animal kayo. Okay. Yan, isulong ulit ang batas ng death penalty para sa mga magnanakaw, traidor at drugista. If you want the Philippines to go forward to a Singapore-like status, 50% of the job is death penalty. That's 50% already. Because that will rectify, reboot the system that we have right now. Panay kurakot eh. Panay kurakot. So, if we go back to the 2016 budget, Madam President, 2016 3 trillion. Wala, wag na muna natin hangarin yung build. Dadating tayo doon. Build. Tsaka na yun. Ano muna tayo? Build. Airport muna tayo. Air bases. Na? AFP air bases. 1,000 air bases connecting 1,000 islands na potential tourist spot. Doon na rin yung air bases natin. 1,000 na ilan? Isang squadron. Isipin mo yun, no? 12 times 1,000, 12,000. Sino? Kasi we're producing our own, di ba? Eventually, ganun. And ang reservice natin, million yung Air Force na reservice. Million. Para maraming piloto na mahilig sa computer na ganyan, mag-practice kayo, drone ang pag-practicean nyo. Kahit yung malilit na drone muna, gawa tayo. Malilit na drone, pag-practicean mo, lahat na reservice mong piloto, marunong magpalipad ng drone, yung maliit. No? And then, you graduate into something na drone na repair na kunyari kung kaya natin mag-produce. And then, helicopter, etc. Cargo plane. Sipin nyo kung bawat probinsya may cargo plane tayo, then yung produkto nyo, ganun-ganun lang. No, iloload nyo sa umaga o sa gabi o madaling araw, load nyo C-130, tapos nun, ninyo. Kasi kung may country to country tayo na deal o kaya kung kaya natin, bumili tayo. Bawat probinsya meron o whatever. Lang yung sortie ba? Para yung produkto, madali. Province to province ba? Ganun, criss-cross ba?
para mawala yung middleman. Para fresh at saka ma-allocate. Hindi yung tinatapon yung kamatis kasi walang bibili. Mura. O tinatapon yung kalabasa, tinatapon yung talong. Kakainis yun. Mantalang ang daming kailangan doon sa south. Sa south naman, 17 yung lansones ang kilo. Mantalang sa norte, 200 ang kilo ng lansones. Grabe, no? So we can now plan out kung ano yung overall production ng bansa natin. In accordance to the demand. And we should also ensure yung mga bigas natin na establish natin yung food security. And then we have 20 products that we can export and we are known for as the #1 producer of that product. 20 products kung kaya. Vietnam did it 10 Tayo 20. Marami tayong produkto na pwede. Okay, tayo ko sinasabi. Bala na si Madam Inday.